Ikinalungkot at tila ikinabahalan Justin Brownlee ang posibleng pagsagupa ng Pilita Jaya sa isang koponan ng PBA para sa patuloy na ginaganap na Basketball Champions League. Nagbigay naman ng pahayag si Coach George at Junmar Fajardo matapos silang kabugyan ng Barangay Ginebra bago nila tuluyang payukuyan sa kanilang bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos magtala ng 26 points, 12 rebounds, 6 assists at 3 steals si Justin Brownlee versus Mongolian champions Ulaanbaatar SAC Broncos, nakapasok ang Pilita Jaya sa second round ng competition sa BCL. Dahilan para makabakbakan ito ang pinakamagagaling sa Asia, kabilang ng PBA team or ang Pilipinas. Tanong, ano ang pakiramdam ni Justin sa isyong yan? Tutukan po natin si Justin sa report ng FIBA.Basketball. Mahirap po yan para sa akin. Mahal ako ng mga Pilipino. Kaya mahirapan ako sakaling makalaro ko ang Filipino team sa labas ng PBA. Para sa akin, obvious naman na mahihirapan si Justin na kaharapin ng anumang team mula dito sa PBA sa labas ng Pilipinas. Katulad ng posibilidad na makabakbakan ng Pilita Jaya ang isang koponan sa PBA sa patuloy na ginaganap na Basketball Champions League. Hindi lang naman sa Pilipinas o sa PBA yung makakabakbakan ng Pilita Jaya. Maging ang FIBA West Asia Super League or WASL, Korean Basketball League or yung KBL, Chinese Basketball Association or CBA, Japan B-League, ayon na rin sa FIBA, posible rin na makaharap ng koponan ngayon ni Justin dito sa Indonesia. Yun nga lang siguro, medyo special ang Pilipinas. Kasi dito talaga sa atin na malagi ng matagal eh. Marami siyang sinalihang competition kasama ang players ng PBA, kaya siguro ganun yung reaction ni Justin. Medyo mahirap para sa kanya, di ba? Base sa naging pahayag ng naturalized player ng Gilas Pilipinas at resident import ng Barangay Ginebra, hindi talaga siya pabor na harapin ang isang PBA team sa labas ng bansa. Pero sa sumunod na pahayag ni Justin habang ini-interview ng FIBA, tila hindi naman siya hahadlang sakaling mangyari ang paghaharap. Paano nga ba niya tinitingnan ang posibilidad na yan? Tutukan po natin si Justin again sa report ng FIBA.Basketball. Ganun pa man, kailangan mong lumaban talaga kahit sino pa yung kalaban. Pero sigurado ako, ayoko. Pero sa tingin ko, magiging masaya yun. So kahit ayaw niya, kailangan talagang mangyari in case na ganun yung schedule. Yan yung sa parte ni Justin. Sa parte naman ng PBA or mga players na sasalang doon sakaling makaharap nilang Pilita Jaya, sa tingin naman natin ganun din. Magiging masaya talaga yon kasi laro lang naman yun eh. Bagamat pride ang nakataya doon, pride kasi re-represent ng PBA players ang Pilipinas sa BCL, hindi magkakaroon ng issue kasi katulad ng sinabi ni Justin, mahal siya ng Pilipinas, mahal siya ng Pilipino, at mahal din niya ang Pilipinas. Walang duda yon. Alam naman niya yung sentimiento ng Pilipino sa basketball, pero sa aspetong yon, trabaho lang talaga yan. Walang personalan, sabi nga nila. So para sa akin, tama siya. Magiging masaya yun. Sakaling mangyari po yan. Actually, reunion, di ba? Kung hinihinala ni Justin na magiging masaya ang posibleng bakbakan ng Pilita Jaya at PBA team sa BCL, certified na malungkot naman ang fans ng Ginebra nang patauben ang kapatid na SMB sa bakbakan sa score na 95-92. Pero bago bumigay ang Gin Kings, kinabog muna nila ang SMB. Ano ang naging paliwanag ni Coach George Gallant nang habulin sila ng grupo ni Coach Tim Cone sa mga huling minuto ng bakbakan? Tutukan po natin si Coach George sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Kinailangan naming ayusin talaga yung depensa namin sa dulo eh. Kinailangan din namin pigilan sila sa huling 2 hanggang 3 minuto kasi nagmadali na naman kami nung nakalamang kami ng 16 hanggang 18 at sinamantala nila yon. Alam nyo, laking bagay po talaga ng biradang jumper at 3-point ni Trollano kung saan meron na lang pong natitirang 2 minutes and 41 seconds sa orasan. 88-84 po ang score nung time na yun eh. Kaya yung kamada niya nagtulak sa Beermen para umangat ulit sila sa 93-86 matapos nga po yung isang jumper at 3-point ni Trollano. Tapos no, nag-5-0 na naman ang Ginebra kasama doon na isang trash ni Maverick Ahanmisi. Pero hindi talaga nagpatinag ang SMB doon ha. Kung umada kagad si Jericho Cruz ng layup, meron lang pong 44.8 seconds sa orasan. Sa puntong yun, 95-91 na yung score. Again, inasahan talaga ni Coach George si Trollano na merong 15 points at Cruz na merong 8 points sa dulo ng bakbakan. Of course, andyan si Fajardo na nagtala ng 14 points. Si CJ Perez nanguna ulit sa score na 18 points. Malalaki yung mga kinamada po nila dahilan kaya nahirapan talaga etong Ginebra. Base sa naging resulta ng bakbakan kung saan yumukod ang Barangay Ginebra sa kapatid na San Miguel Beer, na isaayos ni Coach George Gallant ang depensa ng koponan. Hindi rin may kakaila na hindi sila nagpatinag sa rumarkas ang paghahabol ng Ginebra sa dulo ng bakbakan.
Tanda na busog sila sa paalala mula sa kanilang coach na tila lumabas din sa pahayag ni Junmar Fajardo matapos ang laro. Ano nga ba ang mga ibinulgar ni Junmar Fajardo tungkol sa isyong yan? Tutukan po natin si Junmar sa report ni Delvin Juquino ng Rappler. Lagi po kaming pinaalahanan ni coach na huwag kami maging kampante. Dapat magsikap na maglaro ng maayos at maisagawa ang play. So busog po sila sa paalala talaga ni Coach George. Actually lahat naman ng players at coach merong ganun eh. Medyo hindi lang talaga sinuwerte ang Ginebra. At ganun talaga sa bakbakan, may talo at merong panalo. Hindi kasi pwede magkaroon ng tabla sa basketball. Kailangan may panalo talaga dyan eh. May resulta sabi nga nila. At sa bakbakan po kagabi, no, talo ang Gene Kings. Ang tigas kasi talaga ng SMB. Isipin nyo ha, si Junmar, kumamada na ng 14, meron pa po siyang 10 rebounds. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng mas, ha? Parang hindi naman siya nailang sa mas, di ba? Si CJ Perez, bukod sa 18 points, meron po siyang 10 assists. Grabe, di ba? Kayod Marino talaga sila. Si Trollano, meron na siyang 15 points, nagdagdag pa po siya ng 8 rebounds. Ibig sabihin, yung mga ganitong statistics, sobra yung kumpiyansa nila. Sobra yung kumpiyansa nila sa sarili nila. Alam nila na kaya nilang sabayan ang Barangay Ginebra. So guys, maraming salamat.